Ano yun? Yung puro pahirap na. Kaya, eto, pag-usapan natin yan ha. Speaking of Calvary, eto ho, hindi tayo dapat matuwa dito pero wala tayong magagawa. Yan ang gobyerno natin, walang kwenta O, panoorin natin. Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni na former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon Yan din yung mga panahon na dinimanda ako ni Ko. Ano, Zaldico, saya ka? Demanda ka pa, no? Hindi, dinimanda niya ako tungkol doon sa yung diniscuss ni Villanueva, yung flood control. 'Di ba si Villanueva unang-una nagpasabog diyan. Kaya kasinungalingan yung sinasabi ni Yusek Claire na si Marcos ang una. Hindi. Si Villanueva ang una nag-privilege speech tungkol diyan. Yung sa SunWest na di umano daw ay kay Saldico na nakakuha ng maraming proyekto sa gobyerno pagdating sa flood control sa kanilang lugar sa Bulacan at taon-taon na daw niya itong inireklamo. At pati dun sa laptop control tila yun din laptop control. Laptop scandal yun din daw kumpanya di umano allegedly sabi ni Villanueva ay kay Saldico rin. Nung diniscuss at ni-reaction na natin yan, ay, naginit ang puwet ni Zaldico. Abay, dinimanda ako. Talagang pinahirapan ako. Ngayon, hirap Hindi ka ngayon makauwi, Hindi, kasi ganyan talaga Sabi ko nga sa inyo Ang yung salitang karma, meron yan sa sa Biblia. Pero hindi yung salita mismo Pero yung prinsipyo behind that. Whatever you do, may consequence yan. Ayan ang consequence mo. Nagtatago ka ngayon tuloy, Hindi kasi alam mo, aanuhin mo yaman mo kung hindi ka naman makauwi na sa sarili mong bayan, hindi ka makalabas in public, di ba? Kahit anong yaman mo, hindi masaya yan. Sayang lang yung yaman mo dyan, hindi ka makapag-enjoy. Isipin mo, pag nag-enjoy ka, makakita sa yung Pilipino, yari ka. Di ba? Eto. Sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses. Tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon 2 billion? Kay speaker? Wow! May kota! Grabe, saan mo dadalhin yung kanyang kalaking pera? Sa impeachment. Di ba? Tama, mali. Di kaya naman sa PI. Ano yung PI po? Yung People's Initiative ko, affidavit, by virtue of his position and authority bilang speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito, ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko, kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM. Pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Napanood niyo yung kay Tsakayan, tsaka yung video ni yung may utang kay BP Sara Duterte. How can I be the mastermind? Tapos sabi, dahil kay speaker, meron tayong IX.
How can I be the mastermind? Dahil kay speaker, meron tayong tupad. How can I be the mastermind? Dahil kay speaker, marami tayong tanga. Ay, mali. Wala sa dulo. I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling na Ayun. So, ayun na nga. Alam mo, mga kababayan, itong medyo nakakatuwang hindi nakakatuwa. Number one, nakakatuwa dahil si Romualdez ay tila tinuluyan na ni Ombudsman. Nakakatuwa yun. Parang ginawa na siyang sacrificial lamb ni Marcos. O ngayon, ang tanong, di ba, naalala ninyo, nagkaroon ng alleged pagbabanta o threaten si Romualdez at sinabi niyang mananagot o yung hindi lang siya ang maaring lumubog, papangalanan daw niya kung sino man ang dapat lumubog. Etong lumabas na ito, magpapangalan na kaya siya? Maglalabas na kaya ng video si Romualdez? Kaya Romualdez, kung ako sa'yo, ilabas mo na, ilantad mo na. Bukingin mo na yung pinsan mo, nilalaglag ka na sa barko. Mantakin mo, tinulak ka sa barko. Sama-sama kayo dyan. Hindi, tama naman siya dun eh. Hindi lang siya yan. Imposibleng siya yan. Hindi, imposibleng siya lang yan. Siya talaga yan, pero may kasama yan, sigurado tayo. Hindi magagawa ni Speaker ito mag-isa. Hindi rin kaya ni Speaker at ni Zaldico ito. Meron pa talagang iba na sigurado tayo mas mataas sa kanila. Ang ginagawa kasi nila, dinidikit nila lagi yung mga senador. Akala nila, isipin nyo to, akala nila, yung pagdikit nila kay Escudero, pagdikit nila kay Revilla, pagdikit nila kay Estrada, pagdikit nila kay Villanueva, akala nila matutuwa ang tao doon. Hindi, kasi it's really obvious na yung magic ay nangyayari sa kamera. Sa kamera at dyan sa inyong Committee on Appropriation na pinamumunuan ni Zaldico. Ngayon, paano yan nag-e-ending? Wala namang ibang ending yan kung hindi sa presidente. Mantakin mo, sino ba ang pipirma niya para maging batas ang ating budget? Kasi nagiging batas yun eh. Di ba? So, para maging batas yan, presidente pipirma dyan. Ano yun? Tanga? Bulag? Inutil? Ang presidente, di niya nakita yung mga ang program doon? Yung paglipat ng pera ng PhilHealth? Bobo ba talaga yung presidente natin? Bobo? Galit na galit eh. Di ba? Hindi, naalala ko lang kasi siga doon eh. Bobo ba yan? Bobo gumagano pa eh. Arang tanga lang yun. Pag nagsasalita, nanginginig-ginig pa eh. Bobo ba yan? Hindi kasi, di ba, mantakin mo, meron bang presidente na kay Pangulong Duterte, hindi nakalusot yan. Lahat yan binito eh, nung nagkaroon ng konting, maliit lang yun ng mga insertion ng mga demonyo dyan sa kamera. Binito ni presidente yun. Oh, eto lang presidente na to na sadyang tanga, o baka naman talagang kasangkot. Ganun lang yan eh, dalawa lang yan. Mismong si Irishi sinabi, si Irishi ba nagsabi nun? Oo, tama si Irishi nga, pagkakatanda ko. It's either kasangkot yan o tanga. Ignorante, bobo, walang utak. Natabunan ng, ewan, kung ano natumabon niya sa utak niyan. Hindi, totoo naman, di ba? So, ano ba talaga?
Imposible yung si ano lang yan, si Romualdez, mga kababayan. Napakamalaking isang katarantaduhan na sabihin ninyo si Romualdez lang yan. Bobo lang maniniwala sa inyo na sasabihin nyo si Romualdez at hindi walang basbas ng mas mataas pa sa kanya. That is impossible beyond imagination. What hyper ka ngayon, Banal Bay? Dami ko nakain cookies eh. Ay, naku, hayop yan. Tumaas na naman siguro sugar ko, kaya ito, high blood ako. Hindi nakaka-high blood din naman kasi talaga, di ba? Nakaka-high blood yung ganyang klaseng sasabihin nila, hindi kasali. Kasi ito, feeling ko talagang na to eh. Para bagang pantakip butas na to eh. Nako-corner na si Marcos eh. Nako-corner na siya. Para hindi siya ma-corner, maglalaglag na lang siya ng ng kasamahan. So ang nilaglag dito, si Romualdez. Akala kasi nila titigil doon yung tao. Hindi ko titigil ang tao kay Romualdez lang. Kaya yung mga nag-iisip na akala ninyo masasayahan kami na makulong si Romualdez, baka nga yung makulong si Romualdez, moro-moro nyo lang yan eh. Baka yung pag-freeze-freeze nyo, moro-moro nyo lang yan eh. Kasi hindi naman na tayo naniniwala sa sindikato ng gobyerno na to eh. Itong gobyerno na to, parang sindikato to, makakakuntsaba eh. Di ba? Pare-pareho sila ng style. Yung propaganda nila, yung diversion na ginagawa nila. Isa style nitong gobyerno na to eh. Kaya hindi na talaga nakakapaniwala eh. Kaya hanggang hindi humihimas rehas ang presidente, hanggang hindi humihimas rehas ang si Romualdez at si Zaldico, walang maniniwala sa inyo. Tanga lang ang maniwala sa inyo tsaka yung mga bayaran. Yun lang. Oh, lalo na yung mga vlogger ninyong bayaran na kaya magpagawa ng ilong. Anak ng hayop. Pangit kasi nun eh. Sorry naman ha, makapangit ka, kala mo naman pogi ka. Hindi naman, yummy lang. Hindi ako pogi, yummy naman. Yung pangit na nga, hindi pa yummy, kadiri. Amoy squammy, mukhang squammy. Oh, puro filter ang mukha pag sa YouTube. Parang ako. Pati sarili binanatan, hayop. Hindi, totoo naman eh. Alam mo naman tayo, honest tayo eh. Di ba? At least okay lang maging pangit basta matalino. Yun, pangit na nga, bobo pa. Sino ba yung Banat Bay? Ewan ko rin sino yung tinutukoy ko. Hindi ko rin kilala, hindi naman kilalang vlogger yun eh. Naikwento lang sa akin eh. Sabi nung isa, uy, alam mo yung si nagpagawa daw ng ilong. Sabi ko, sino yung hayop na nagpagawa ng ilong na yun? Hindi, nagtataka talaga ako. Ako nga, nagpasira ako ng ilong eh. Oo. Dati kong pogi. Masyadong mahirap pag pogi, Brad. Ang daming nagpapa-picture. Ang ginawa ko, sabi nila kasi, uy, kamukha mo daw si Daniel Padilla. Sabi ko, shit. Kaya ang ginawa ko, pinasira ko ilong ko para hindi na ako magkamukha. Ayoko na may kamukha eh. Diba? Gusto niyo ba yung gano'n? May kamukha kayo? Pagka nakita kayo, uy, kamukha mo si ganito. Ang pangit, di ba? Nung sinasabi na kamukha mo si Daniel Padilla, kamukha mo si Derek Ramsey. Naiirita ako eh. Dapat baligtad. Di ba? Sila ang sabihan nyo na, uy, kamukha mo si Banat Bay. Ganun. Kaya ayan, nagpasira ako ng ilong. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera
mabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming